Word of God. Ang Kristohanon nga dili magbasa sa Biblia sa matag adlaw usa sa kakristohanon nga luya nga Kristohanon. Amen. Di amo na kung kamo mukaon ta Domingo ra o Huwebes unya usahay di pagid katungag Huwebes 1 week usara ka kananan so luya ka. So kita nga mga Kristohanon ang Word of God, ang Biblia ato ning espirituhanon nga pagkaon. Amen. We should every day, we need to read the Bible, atong pakanon ang atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, aron mahimutang madaugon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Okay? 2 Peter chapter 1 verse 21. Atong dunganan sa pagbasa. Are you ready? Ready? Read. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. The author of the Bible, dili tao ang author nini, but it is the Holy Spirit. Ingon diri, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, nga ikaw Ginoo nagada kanamo diri sa balay tigumanan. Salamat to God sa pribileyo nga imong gihatag nako nga makawali ko sa imong pulong. Lord, I pray that you will bless me, O Father. Lord, without you, God, I am nothing. Lord, use me. Give me the exact words to deliver, to encourage your people, O God. Especially in nga sila Ginoo basa sila sa imong pulong. Ilaning tunan, ilang memorization, aron mahimo silang lig-on nga Kristohanon. Aron magamit sila Ginoo diya sa kahimayaan nimo, aron makadala kami kalag diya sa imo nga sa tiilan nimo Ginoo. Aron Lord, mahimo kaming mabungahon nga Kristohanon o kinitanan akong gipangayo. In Jesus name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, why we need to read the Bible? Daghan sa mga Kristohanon karon dili nila gitagaag dakong pagtagad ang pagbasa sa Bible. Now, Christian, the Word of God, the Bible is very important sa atong pagkatao. You need to read the Word of God every day. Ang atong kinabuhi o ang Biblia are from the mouth of God. We have the same source from God. Now, in 2 Peter 1:21, atong ninigibasa sa ganina, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Means that even it's written by men, by holy men of God, pero ang ilang kamot, muragi, ang Ginoo, ang Holy Spirit Good, mo'y nagbuot, unsay ilang gisulat. Word for words, comma for comma. Now in Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man become a living soul. Say, ang Biblia gikan sa Ginoo, o atos ang kinabuhi gikan sa Dios. No, it is the source is from God. Ang Dios may source nini. Now our lives in the Bible have the same source from the mouth of God. No sa diya ang Dios naghimo siya og naghimo siya isda, He spoke to the sea, right? And when God created also trees, He spoke to the earth. Pero sa diha nakigibuhat na sa Ginoo, He spoke to Himself. Ingon ang Biblia, let us make a man in our own image. So, sa diha nga ang Dios naghimo siya isda, yang giistoryahan ang dagat. Now kung ang isda atong kuhaon diya sa dagat, usa mahitabo sa isda, mamatay siya. Og sa diha sad ang tree paghimo sa Ginoo sa mga kahoy, He spoke to the earth. Kung ang kahoy atong ibton, ibulag na to sa yuta unsa mahitabo, mamatay ang kahoy. Ang tao sad kung ato ning ibulag ta ang atong kinabuhi diha sa Dios, mahimo ta nga wala tay mahimo sa atong kinabuhi, malaos na, magmiserable ta. Nakita ko mga tao, grabe, gyoy paglao mga ilang kinabuhi. Bisag unsa pa nimo kadato ning kalibutana, if you don't have Christ in your heart,
kuwa ka makasiguro sa imong kaluwasan, walay kapuslanan ang imong kinabuhi. Ini kamatay nimo nga wa nimo pangayuig pasaylo ang imong mga sala o wa nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, mamatay ka nining kalibutana o imong kalag moadto sa impierno, magantos dito sa linaw nga kalayo sa walay katapusan. So, but the Word of God is very important sa atong kinabuhi. If you are saved, you need to read the Bible every day. Amen? In Matthew chapter 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now, dili ta mabuhi lamang sa tinapay, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now, dili nimo ma-spilling ang agony sa tao without the Word of God. Sometimes if we have problems, when you read the Bible, o imong ibutang ang imong kabalaka diha sa Ginoo, you have peace in your heart, right? If we have troubles, if we have problems, if we have pain in your heart, ang pulong sa Diyos magahatag nimo kalinaw sa imong kasing-kasing. Can you imagine sa usa ka tawo bisag the more you have money, the more you have troubles. Now Christian, ang mga tao gatan-aw sa atong kinabuhi, we need to follow the Bible, we need to read the Bible, aron mahimo kang malipayon nga tao. Kay ang tao dili ta mabuhi lamang sa tinapay, but every word that proceeded out of the mouth of God. Our lives in the Bible have the same source, God. Ang Diyos mo'y naggikan ni sa Ginoo. Musa di ni pwede nga atong kinabuhi atong ibulag sa pulong sa Ginoo. Ang tao mahimo siyang miserable kung malayo siya sa pulong sa Diyos. The Bible is 100% Word of God. Inspired Word of God. Ang Biblia is 100% Word of God. And 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Biblia atong basahon aron ta motubo sa atong espirituhanon nga pagtubo. Now, all Scripture, meaning all, tanan ba? Given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction of righteousness. Na ang pulong sa Diyos, magamit na to sa pagbadlong, sa pag-correct, paghatag og instruction. Young people, if you want to success in life, basaha ang Biblia because this is your instruction. Amen? How to have a good marriage? Read the Bible. And follow the Bible. Doon ay mga tao nagbasa sa Biblia pero wala nila gisunod ang Biblia. Now, the Bible is inspired Word of God. There is power in the Bible. Sa diyang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, nga imong pagbasa nini with the help, the Holy Spirit, pasabtong ka sa Ginoo, o makita na sa imong kinabuhi. Now, the Word of God is inspired, word for word, comma for comma. Now, and the Bible is very Word of God. It's our correct. O, tig-correct nato ba? So, inigbasa nato sa pulong sa Ginoo, makita nato unsa itong sayop. So mao ni atong usbuhon. Do not read the Bible aron imong suportahan ang imong wrongdoings. Read the Bible with an humility of the heart, and then unsa imong mabasa sa pulong sa Ginoo, correct yourself and follow the Word of God, and God, He will bless sa imong kinabuhi. In Psalm 119 verse 97, oh, how love I thy law is my meditation all the day. Now, we need to meditate the Word of God. You need to memorize the Word of God. Thou through thy commandments, verse 98, thou through thy commandments had made me wiser than mine. Commandments is referred to the Word of God. Wiser than mine enemies, for they are ever with me. Verse 99, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation.
pwede ka mahimong manggialamon labaw pa sa imong magtutudlo. If you follow, if you read the Bible. Now, verse 100. I understand more the ancients because I keep thy precept. The precept means the Word of God. Kung atong sabton, o atong i-apply ang Word of God, mas manggialamon pa ka sa mga tao nga mga tigulang nga doon na experience sa kinabuhi pero wa nila gisunod ang Biblia. Now si David nahimo siyang bantugan nga hari o hari nga doon ay kaalam bisag usa lang siya ka shepherd boy tungod sa pulong sa Dios. Now you could be a great businessman if you study the Word of God, if you memorize the Word of God with humility, with the humbleness of your heart, nga with prayers, nga Lord, tabangi ko, nga ang imong pulong ako masabtan, o ako ma-apply sa akong kinabuhi. You could be a great farmer if you love the Bible, if you study the Bible, if you read the Bible every day. You could be a great person, a great father, a great lolo, a great mother, a great lola, if you read the Bible every day and study the Bible and apply it sa imong kinabuhi. Amen? Now, Abraham Lincoln, John Carver, George Washington, they were all Bible believers. They were great men of God. Kini nga mga tao, ato makita sa history, nga grabe yun ang ilang pagtuon sa Bible. They memorized verses in the Bible. Now, ado na ba mo na-memorize nga versikulo sa Biblia? Hinaot ta nga naa. Ha? About sa inyong kaluwasan, assurance of salvation. Nganong di ta kasiguro sa kaluwasan because you do not have a verse in the Bible nga naghisgot sa kasiguruhan sa kaluwasan. If I'm going to point you now, Brad, Jester, hatag og bersikulo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Are you sure? You are ready? You have a verse? Now about humility, about humbleness. Kaya kung wa tayo bersikulo nga gitiman-an, wa na to gimeditate, mo nang maigo ta si Yawa. Because the Word of God is our shield. Inikatake sa Yawa, mingon ta ingon sa pulong sa Ginoo nga magpaubos ko. That He giveth grace to the humble. God resisted the proud, and He giveth grace to the humble. So, that Word of God, mo protect nimo. Right? Amen? Now, the Bible is settled in heaven. And Psalm 119 verse 89, forever, O Lord, Thy Word is settled in heaven. What's that? Nga ang original manuscript is in heaven before it is written here on earth. Kaning Biblia, we believe because it is in the Bible that is settled in heaven, nga wa pa ni masulat sa kalibutan. Pastor, wala pa man nahitabo, wa pa man sila ni Paul, wa pa man sila ni Peter, wa pa si Moses. Ang Ginoo nakabalo. He's all-knowing God. He knows what will happen. So yan ang ipasulat daan, ang pulong sa Ginoo. Now, the original manuscript is in heaven before it is written here on earth. The Bible nasuwat na daan sa langit before gisuwat ni sa kalibutan. Now, number one, unsa may atong makuha sa Bible, why we need to read and study the Bible every day. Pastor, pila man, even 10 minutes or 5 minutes, read the Bible slowly. Mas maayo gid makahuman mo 3 chapters. O busy ka, even 1 chapter, but ampo ka, basa ka sa Bible, and mag-ampo ka every day to sustain your Christian life. Amen? Now, sa may ako makuha sa Bible, una, the Bible brings good success to our lives. That's number one. The Bible brings good success to our lives. In Joshua chapter 1, verse 8. Now, this is only verse in the Bible. Now, there is word success, but it's related, speak about to the Word of God. Amen? Now, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein, day and night,
that thou mayest observe to do according to all that is written therein. But thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. There is success that not good. There is a success pero it turn nahimo kini nga tungod kay nagmalampuson ka diha nga butang, and then your life is ruined. Doon ay mga tao nga ni-success sila, they're good actor, good actress, pero naguba ang ilang kinabuhi. Good singers. Ang gingon sa pulong sa Dios, kung ato ning hinumduman ang pulong sa Ginoo, ato na siyang sundon, atong obserbahan, atong i-meditate day and night. Thou mayest observe to do according to all is written therein, and thou shalt make thy way prosperous. It is a promise of God. Young people, what is in your mind? Karon, what is in your mind sa diyang matulog mo? O ang inyong ginahuna, bisag-unsa lang, dili ang pulong sa Diyos, well, you cannot claim this verse. But if you read the Bible, young people, and study the Bible, and meditate the Word of God day and night, God, He promised you that He will make thy way prosperous. You have a good success. This is the only one word success in the Bible. In Joshua chapter 1 verse 8, and it refers to the Word of God. Okay? Kung daghan kag kwarta, unya tungod sa imong kwarta, naguba ang imong kinabuhi, imong panimalay, it is not a good success. Kung daghan kag kwarta, unya tungod sa imong kwarta, nag-away ang nyong mga anak, it is not a good success. Ang gipromise sa Ginoo, kung musunod ka sa pulong niya, good success. Amen? Number 2, if you study the Bible gives you true wisdom. Doon ay mga tao karon nga nagununa sila, manggialamon sila, pero that's foolishness. But the Word of God mo'y maghatag og tinuod nga kaalam. Ang uban, mingon sila, manggialamon sila. Basta maro sila. No, it's not. The Word of God will give you true wisdom, because sometimes ang wisdom sa kalibutan, that's foolishness to God. Right? Usay ang mga tao, kung musulti ka sa pulong sa Ginoo, nagtuo sila, nga makialamon sila, they don't listen. Naguna-una sila nga kaning mga tao nga minaw sa pulong sa Ginoo, mga mabaw ra ni kay balaw. No, you are wrong. Because the Word of God, it will give you true wisdom. In 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child there was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Number 1, it will give you wisdom how to be saved. Ang saan taong nga maluwas? Through faith which is in Christ Jesus. Without the Bible, di ta kabalo kung saan paagis kaluwasan. Ang mga tao, nagunaw sila, maluwas sila, pinagay silang paghimog maayo. Ingon anara, maluwas pinagi sa pagtuo. Maluwas ko pinagi sa paghimog maayo. Maluwas ko pinagi sa pagmembro sa simbahan. No, it is not in the Bible. But when you study the Bible, it's very clear na ang imong kaluwasan di nimo makuha sa maayong buhat, kundi it is a gift of God. If you are not saved tonight, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Pasudlas siya sa imong kinabuhi. Taugas siya nga muluwas niyo. Lord, forgive me all of my sin, but please come to my heart and save me, because tonight is a day, karong gabi una mo'y panahon sa imong kaluwasan. Mga pastor, dili sa kumudawat kay murag kuampa, murag ganang unsa ka, dili ko gusto mo mabalhin ko reliyon. No, it is not about religion. It is about your salvation. Now, the Word of God will give you wisdom how to be saved. In Psalm 119 verse 98 to 100, and thou through the commandments hast made me wiser than mine enemies,
For they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. For the testimony are my meditation. I understand more than the ancient because I keep thy precept. Remember this, young people? Christian? Ang atong kaaway na kanunay nato. Sabi ni Pastor, dunay mga butang, nga muguba sa anyong kinabuhi, especially young people. So, ang imong kaaway, nagpalibot nimo about, drugs, about, sa emotion. Usay kaning emotion, kaning mga young people, kita ni agi magpugog pag young people, bantayunon ka ng inyong kasing-kasing, oy. Muna'y kontra kalaban ninyo, nga mahimo mong malampuson sa inyong kinabuhi. Nga mahimo kamong blessing sa uban. Satan, he wants to destroy sa imong kinabuhi. But through the Word of God, mo na mo pugong nimo. Amen? Kabalo ka o din ako ni himuon. Wala na, gisulti ni sa pulong sa Diyos nga dili ni kabubuton sa Ginoo. Kay kung wala ang pulong sa Diyos, kinsay mo sulti nimo sa sayop nga imong gipanghimo. You need to follow the Bible. You need to read the Word of God every day. Aron magahatag nimo ni tinuod nga kaalam. Now, ang kalibutan, usay, nagunaw sila ang mangyalamon kanang maro, right? Kanang tikasan. Now, kung ang atong kinabuhi, ingon anata ang atong yunahuna nga ang manggialamon nga tao kanang mga dili maminaw, kanang mga tao nga masinupakon, rebellious ug kinaiya. Those people wala na sila paglaom. Young people, listen to me. Don't be a rebellious sa inyong mga ginikanan. Because Satan wants to destroy sa imong kinabuhi. Eka mangayo na ikong pasaylo sa Ginoo, Pastor. Kay grabe magini akong pagbati. Now, you need to defend your feelings. You need to have a true wisdom from the Word of God. Maabot ang panahon, unta nga gitagana sa Ginoo, nga nindot ang imong kinabuhi. Pero ang imong kaaway, wala nimo gibantay kay wa kay basa-basa sa pulong sa Dios. Wala kabalo what is right and what is good and acceptable unto God. The devil, his success, nagmalampuson siya pag-destroy sa imong kinabuhi. Kung sa man itong kaaway, daghan, sayop nga pagbati, right? Pagkatapulan, amen? Pagkatapulan, magpaduol sa Ginoo. Young people, ihatag ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Serve God, follow the Lord. Kay wako kakitag tao nga nagbasol siya nga iyang kinabuhi, wala niya gihatag sa Ginoo. Daghan nagbasol because nagpalayo sila sa Ginoo. Now, you start reading your Bible every day. Start sa diya nga di pa kamulakaw, dapat na kay Biblia, imong gikuyog sa imong pagkatulog, pagmatani mo, kuha ang imong Biblia, basahan ni siya. O niya, sa humani mo pagbasa sa Biblia, tanawa o sa pakigsulti sa Ginoo sa imong kinabuhi that day. Okay, kanang pag-ampo o pagbasa sa Biblia, magkuyog na. Amen? Psalm 119 verse 24, the testimonies also are my delight and my counselor. Imo ang Biblia nga imong magtutudlo, magtatambag. Sa atong patambagon ka naman mga unbeliever, ngaway kahibalo sa Biblia, tudluan tag binuang ana. Ha? Dapat ang atong magtatambag ang Biblia. Hayaw gimuang ang Biblia nga mo support sa imong sayop nga kinaiya. Psalm 119 verse 130, the entrance of the words giveth light, he giveth understanding unto the simple. Kaning simple means mga taong dali ra mailad, walay kay balo. Pero bisag simple nga tao, kung mubasa siya sa Biblia, tagaan siya sa Ginoo kaalam. Amen? Number 3, the Word of God will give you freedom. The Bible will give you freedom. Kagawasan.
Abi ninyo, ang ubang mga tao, mingon sila, di ko mag-faithful sa Ginoo, kay wa ko'y freedom diha, wa ko'y freedom. Maay ko diri sa gawas, kay na ako'y freedom. No, doing sin is not freedom. It is slavery. Kung nagpuyo ka sa sala, wala kay kagawasan, na ulipon ka sa sala. In Psalm 119 verse 45, I will walk at liberty for I seek the precept. And yung precept, naghisgot ni sa pulong sa Diyos. Insang naglakaw ko diha sa kagawasan, kay akong gipangita ang imong pulong. Now, kung Kristohano na ka, o you are a young people, o you are a Christian, o niya wa kay kagawasan sa sala, palahubog lang yapon ka, adik-adik lang yapon ka, unsa may kaugmangon sa imong kinabuhi. Ika, pastor, gusto na ko mubiya niya akong bisyo, mubiya niya akong pagkapalauyab. Nahimo kang slave. Why? Because wa ka magtuon sa Bible. If you are a Christian, repent o balik sa Ginoo, duol sa Ginoo, ano doon na kay kagawasan. Ayaw pa slave sa sala. Kung mahimo kang slave sa yawa, iya kang daog-daogon, iya kang dagmalan, hantod, iya kang biyaan sa yawa, wa na, guba na ang imong kinabuhi. Ang pulong sa Diyos, magpahigawas nato sa pagkaulipon sa sala. Young people, ayaw mo pagunahuna, nga kamo mga matso mo, kung mga bisyoso mo, mga palakiro mo. So na palakiro, pastor? Ingon sila, chicks killer, namatay na lang chicks, wakaingon. Nga kadalihok, panguyab, kadalihok, pagampo sa mo. Mo po mga babay, kung na manguyab, sugot na yun, kay basig. Wa palaylain. Oy, ampo sa Ginoo, kay tagaan ka sa Ginoo, pinakagwapo yun. Sa wapoy gwapo diya sa mga Kristohanon. O sa mga halap, kadagang gwapo din eh. Kadagang gwapa din eh. Gibutaan lagi mo siyawa. Ha? Ya ini kaminyo ninyo, makaingon yung ka, gwa gidi ay, sakto gidi ay si pastor. Ulahin ang tanan. Okay? So, ampo, tagaig pagnahon sa pagampo. Dagang kong naila nga mga Kristohanon, bahagi doy. Mayong yung, grabe kikuno niyang pagbati niya, mauna gini, pagkaminyo, perting mahaya. Ya, mauli pa na. Wana. Muna, kung naamos niya ng ingon ana nga naamo sa murag mangminyo ka, manguyab ka, ampo isa na. Dili ni trial and error. You have only one life. I-trial and error ni mo na. Uy, di man di ay. Kuang ko, ando ka na magdulak. May man magdulak kag cheat sa computer, i-ando lang nimo para mo balik ang pisa. Wana, gapos ka na. Musa, before mo nabuhaton, you need to pray and read the Bible. Seek guidance by the Word of God. And then you pray and you pray and you pray, and God will give you freedom and wisdom sa imong kinabuhi. Number 4, katapusan. The Word of God produces faith in our hearts. The Bible produces faith in our hearts. Maghatag din nimo pagtuo. No, diha sa Ginoo. Pastor, kanang kinahanglan man ta mo grow sa atong pagtuo. Now, Christian, ang Diyos dili siya makapakitag milagro sa imong kinabuhi. Ang Diyos dili siya makahimog dagkong butang sa atong kinabuhi unless doon na tayo pagtuo, nagtubo ang atong pagtuo niya. In Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Ako usahay no sa mga trabahante sa SLB, makita gid nako nga wala mo basa-basa sa Bible. Kung ang inyong pagtuo wa mo tubo. Ang ubang mga Kristohanon mga sigurista gyud kaayo. Sige ra kog wali dinhi about pag faithful ta sa Ginoo sa atong offering. I'm not saying it is about money. No. It's about faith. Amen. It's about faith. Kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kapanalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi.
Pero matingala ta, gi-bless ta sa Ginoo materially, gi-bless ta sa Ginoo physically. So na physically, pastor, nanambok ta ba? Ay, problema man ta diri. Ang atong problema diri, dili kulang tag kaon. Atong problema na sobrahan tas kaon. Sa office lang guys, isilbi, kada sulod na ko, grabing kaon eh. Tanawa ng inyong mga buyon. Nabami mo, nagniwang, ikaw diri, pastor, wow eh. Ipanalangin natin sa Ginoo. Amen? O niya nga nung mangyod nga ang atong pagtuwa man mo grow. Kuha na ganing, offering na ganing, akong ipangtanaw mga listahan dito, salamat ninyo nga nagtabang mo sa ministry. Pero ang uban akong ipangsita, naunsa ka nga nung wa mangyog ka maghatag, unsa pag panalangin sa Ginoo nimo? Wa ginoy kaging yung kayo. Now, if you want to be blessed by God, follow the Word of God. Now, it's hard for you to obey God, to give, to have faith. Why? Because you did not read your Bible. Amen? Wa mo ibasa-basa sa pulong sa Diyos. Ang inyong kinabuhi, imbis mo grow mo, magamit mo diya sa Ginoo, wala, mga sigurista na ginoon kayo. Perti nagyong layua ang kinabuhi. Di nagyot Kristohanon pa. Now, you cannot expect that God will bless your family, God will bless your children, unless you follow the Bible. How you can follow the Bible? If you're not reading your Bible. If you are not reading your Bible, you cannot follow the Bible. Grabe ka selfish sa mga tao. Makapangurusgog ka. Now, ang Ginoo gusto siya mo bless nato. He's excited to every one of us that if you follow the Bible, God will give you good success. He will bless our family. He will bless your children. He will bless your businesses. He will bless your life. But how can He bless us if we will not study the Bible? Read the Bible. If you want to have a happy marriage, dapat doon na mo'y devotional. If you want to have a happy life, first minute sa dihang mo mataka, basa ang Biblia. Amen? O niya, mag-pray ka. It is impossible to please God without faith. Ang kalipay sa Diyos, maurag yun ang atong pagtuo. Makita ang atong pagtuo diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa una sayo kay kamusimba, karon late na. What's that? Sa una, maghatag pa kag offering, karon dili na. Pastor, naglisod mangog ko. That's the reason why naglisod ka. Because you are not obeying God. Pastor, dagahan man kog kwarta pa karon. Do not wait nga kuhaon na sa Ginoo. Do not wait nga nindot imong trabaho kuhaon sa Ginoo. Do not wait nga ang imong negosyo mawala na ang income niya na if you are not following the Word of God. Na mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos gusto siya mo bless nato. Iyan ang i-promise. Tagana niya good success para mahimutang blessing sa uban. But if you are not reading your Bible, magkagamay ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Hantod gamay na lang yun kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Our faith is God's permission of His action. Ang Diyos dili siya mohimo og mga dagkong butang unless we have faith in Him. Apan ang atong pagtuo dili mo tubo kung wala ta magbasa sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Ngano nga off and on ang atong pagsunod sa Ginoo diya sa atong paghatag kay gamay ra ang atong pagtuo. You need the Bible. You need to study the Bible and read the Bible. Kikinahanglan nimo mo na imong guide, mo na imong corrector, mo na imong tudlo nimo, mo na imong counselor sa imong kinabuhi. Read and study the Word of God every day because it produces faith in our hearts. It brings good success sa imong kinabuhi. It comforts your heart. If you have problems today, if you have trouble, read the Bible. Inautod ang ato ng sabtan, unsa ka importante ang pagtuon sa pulong sa Diyos.
Siguro maingon ka, dili ko katuon sa pulong sa Dios kay busy ko kayo karon. Ting bisiha ginako, pastor, you're wrong. The more ka kinahanglan mo basa sa Bible, if you have plenty of tasks, plenty of works. Because the Bible says in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pulong sa Dios atong mahalon. Labaw pa sa bahandi nining kalibutana. In Psalm 119, verse 72, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. The law of thy mouth is better than thousands of gold and silver. Now, unsa may mong pagunahuna ang pulong sa Dios? Walay kapuslanan sa imong kinabuhi. If you don't have money today, if you have your Bible, this Bible mo produce nig bahandi sa imong kinabuhi. Don't worry, Pastor, wag gyud ko'y kwarta karon. If you are a young people, wala ka mo graduate sa kolehiyo, ka pastor, wag gyud ko'y ayo sa akong kinabuhi because I'm uneducated. Wa ko makagraduate og high school. But if you have your Bible, read the Bible, and God, He will bless your life. Makita sa mga tao, unsa di ay ang imong kinabuhi. Unsa di ay kagamhanan sa Ginoo. Because this Bible, because this book, He will change your direction sa imong kinabuhi. Pero karon, bibi wala kay pagtagad sa pulong sa Dios. You didn't read your Bible. Ika okay ra nga akong pagkinabuhi. Do not wait. Ang tanan mawala nimo tanan. Nya mangita na ka sa Ginoo. Pero ulahin ang tanan. Basaha ang Biblia mintras may panahon pa. Pangita ang Ginoo mintras may panahon pa. Young people, do not wait nga yawa muguba sa inyong kinabuhi. Do not wait nga mahimo kang miserable. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang blessing sa uban. Your life mahimong panalangin nga to sa uban. Pero ang yawa, gusto niya nga gubon ang imong kinabuhi. Tagaig pagtagad ang pagbasa sa pulong sa Dios. The Bible is composed of 66 books. Genesis to Revelation. The Bible has 1,189 chapters from Genesis to Revelation. If you read 3 to 4 chapters a day, in 1 year, mahumanin mo basa ang Bible. If you read 26 to 27 chapters a day, within 45 days, mahumanin mo basa ang Bible. The more you read, the more you have faith. The more you have faith, the more God will bless you. The more you have a life nga diin dunay kalinaw, kalipay sa imong kinabuhing Kristohanon. The more you read, the more you learn from God. Amen? So atong basahon ng Bible starting tomorrow. Amen? Dali pa ka mo trabaho, dali pa ka matulog, read the Bible. Have your own personal Bible. Sabi na Nico, ni Dool ganina, where's your Bible? Yung sa tuwara dito, pastor, hinaot nun ta, your personal Bible, ay mo ning dadon, bisag asa ka. Hinoon, kumato ta sa Middle East, bawal man magdag Bible, taguan yan atong Bible, kay mapriso mong puta. Iba, ana-ana ni mong Bible, usay kami, makalimot min Jima, inigawas na mo dito sa meeting place, sa ilang church, amo lang anaong Bible, ang ilang mga membro ni pastor dyan, kaputay, dagan-dagan. Ma'am, di ma, taguin yung Bible. Kasi hindi na lang nagdalag Bible. Open your cellphone. Pero diriwa may mudakop na to. Diba? Magdatag Bible. Amen. May matag na atas mga restricted area, mga communist country, mga Muslim area. No. We are not restricted here to bring the Bible. Let's bring Bibles. Amen. Taas ko ninyo mga Bible. Wait, taas ninyong Bible. Wala about cellphone. Oh, dagang kayo ang madalag Bible. Next time, bring your Bible and read your Bible. Amen? Ingon sila, the dirtiest Christian have clean Bibles. But the dirtiest Bible is a clean Christian. Kung imong Bible, walay mark, limpyo kayo, wala mo na gibasa. Pero ang imong Bible, pag abre ni mo, dagang kayo nga marker. Dagang kayo, pasabot na nga imo nang gibasa.
So makita ang inyong unsa ka nga Kristohanon kung unsa ang imong Bible. When I open your Bible, it's limpyo kayo because you don't read it. I can say, ang imong Kristohanon na kinabuhi, lisod kaayo. Okay? So, my prayers that start tomorrow, all of us, magbasa ta sa atong Bible. Amen? O ang promise sa Ginoo, tagaan ta niya good success. Dita, ang atong kinabuhi, kabalota, nga unsay maayo, unsay dili maayo, siya mo tudlo nato sa atong dalan everyday. Importante kayo nga atong dadon ang pulong sa Dios, atong basahon. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo. Lord, i-bless ang matag usa kanamo bisan pa, Ginoo. Ang invitation karon, ako nagpray ka magapanalangin kung dunay wala ma-save, makadawat sila sa kinabuhing dayon, Ginoo. Tanan akong gipangayo, in Jesus name I pray. Manindog ta palihog. Doon na tayo mga bisita karon, pipila ka mga bisita nga ako nakitan. Now, bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. I'm going to give an invitation sa wa pa ma-save. Nang amo kang bisita karon, please bow your head and close your eyes. Maybe nasabtan nimo ang pulong sa Diyos. You need to be saved. Ang tao tungod sa atong sala, silutan ta sa kamatayon nga mao ang impierno. Ini kamatay nato, diretso ta hukman adto ta sa impierno. Pero si Jesus Christ namatay dito sa cross, nagpalansang siya aron ang tanan nga mo salig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ang pangutana, imo bang dawaton si Kristo karon nga imo maluluwas? Maybe wa ka kasiguro kung mamatay ka padulong imong kalag. Habang ka, Pastor, I want to be saved. Gusto nako salig dawaton si Kristo nga ako maluluwas. Ako siyang tuhuan karon, ako siyang dawaton. Kung dili nimo dawaton si Kristo karon nga imo maluluwas para sa mga bisita, sama ra nga imong gisalikway ang gasa sa Dios nga mao kinabuhing dayon. Ang kaluwasan na ni Jesus Christ. If you're going to receive the Lord Jesus Christ, imong madawat sa ang kinabuhing dayon, ang gasa sa Diyos. Maybe yung ka, Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Kristo karon nga ako maluluwas. Gusto ko nga papuyon ako sa imong kinabuhi. Ipataas lang, imong tunga kamaw, temelan, nga imong siyang dawaton. Ado na ba? Ado na ba? Raise your right hand. Come on, if you want to be saved. Pastor, I want to be saved. I want to be saved. Ipataas imong tunga kamot, ado na ba? Amen. And say, one hand, okay? Now, kato nagpataas sa kamot, sunod din nga pagampo. Maybe, wala ka magpataas sa imong kamot, pero gusto nimo dawaton si Jesus Christ, sunod din nga pagampo, nga akong pagahimuon karon. Gusto ka maluwas, wa ka kasiguro, nga human sa imong kamatayon, na imong kalag padoong sa langit, dawata si Kristo karon, sunod din nga pagampo, nga akong pagahimuon karon, silently while you are standing. Ginoong Isus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Amen. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa niyatong nagpataas sa kakamot na pagdawat nimo. Lord, ako masayo doon na ba yung mga tao karon nga nagdawat sa nimo. Lord, ako nagpray nga sila mo grow spiritually. Tabangi sila Ginoo. Salamat Ginoo sa mga tao nga naakaron. Tanang gipangayo, Jesus name I pray. Amen. Nagkasalamat, maglingkod mo.